Samantala, asahan na raw ang pagtaas sa mga presyo ng pangunahing bilihin sa bansa kasunod ng pag-ulan ng ngayong buwan ng Agosto. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Inaasahan na rin daw nila na mas makikita ang pagtaas pa ng inflation ngayong buwan ng Agosto. Narito si Criza Lopez. Posible pang tumaas sa mga presyo ng pagkain sa Pilipinas, partikular ang gulay at bigas sa mga susunod pa na buwan dahil sa mga pag-ulan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar Undersecretary Claire Dennis Mapa, maaaring nararamdaman na ngayon ang mga epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura dahil sa mga pagtaas ng mga presyo ng gulay, partikular ang kamatis, bigas at iba pang commodity. Ngunit mas inaasahan daw nila na mas makikita ang pagtaas pa ng inflation ngayong buwan ng Agosto. Well, itong ating weather, una may impact talaga siya sa agricultural commodities. So nakita natin na isa sa mga nag-contribute ng inflation ay yung vegetables, tubers, cooking bananas, in particular yung kamatis, no? So pwede na nag-start na yung impact, but yung expectation is that, of course, normally naman sa ating historical data pagkatapos ng typhoon tumataas yung presyo ng vegetables, no? So yun yung isa. So doon tayo may expectation na pwedeng tumaas ditong August 20. Ayon kay Mapa, buwan din ng Agosto noong nakaraang taon nagsimulang tumaas ang antas ng inflation sa Pilipinas dahil sa mga hagupit ng bagyo at habagat. Unang nakikita ng PSA sa paggalaw ng inflation ang base effect sa bigas na nagsimulang tumaas noong August 2023. Sa pagtatansya ng statistics, maaaring may mga commodity na bumagal ang pagtaas ng presyo at may mga commodity rin na maaaring tumaas ang presyo ngayong Agosto. Our expectation is that some items would increase, pero some items might slow down. So the overall, we will see. Bukod pa sa pagkain, inaasahan na rin ng PSA na magtataas ang inflation sa kuryente, upa sa bahay, gas and other fuels dahil sa abiso ng Meralco na magtataas ito ng presyo noong buwan ng Hulyo, kung saan ito ang unang nag-ambag sa mabilis na paggalaw ng inflation noong Hulyo. And then yung energy, yung ating gasoline, diesel, of course yung LPG din, no? Tumaas din. At pangalawa nga itong food inflation, no? Food and non-alcoholic beverages na may nakita tayong pagtaas sa inflation rate nitong July compared noong June 2023. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumilis ang paggalaw ng inflation rate ng Pilipinas sa 4.4% matapos ang pagbagal nito noong June sa 3.7%. Unang dahilan ng mabilis na paggalaw sa inflation ang kuryente, upa sa bahay, gas and other fuels na may 2.3% inflation at may 70.4% share sa pagtaas. Sumunod ang food and non-alcoholic beverages na may 6.4% inflation at may 17% share sa kabuuang paggalaw ng inflation noong nakaraang buwan. Pangatlo ang transport dahil sa pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Gayon din tumaas ang inflation sa National Capital Region na pumalo sa 3.7%, mas mataas kumpara sa 2.3% noong June 2024, habang bumilis din ang inflation sa labas ng Metro Manila na 4.6%. Maging ang inflation rate para sa bottom 30% income households noong July 2024 ay tumaas sa 5.8%. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.